ako sa isang farm. Kay boss to na farm. Sa dairy to ni boss. Ngayon dito ako magtatrabaho. Set up lang ko ng vat. So, ang una ko pong gagawin ay maglagay ng filters and then mag-set up ng vat. Tapos, pupunta sa Springer Cows para tulungan si Joed kumuha ng mga calves. Bago kami mag-start ng milking, pupunta muna kami sa mga Springer Cows para kunin yung mga calves. Then, dadalhin namin sila sa calf shed para ma-feed ng kasamahan namin. Tara, hala pa tayo. Kailangan may tao doon sa kabila para magtanggal ng cups. So, ito yan. 50 bale to. Medyo malaki. Matapos kumuha ng calves, babalik lang ako dito sa shed para i-set up yung platform. So, kukunin ko lang tong hose na to na naka-attach from platform papuntang wash. And then, isa-isa kong ibababa tong mga cups para mag-ready na for milking. Yan na si Joed, nag-uumpisa ng mag-milking. Siya yung nasa cups on. Sa cups off ako, guys. Kasi magkikid ako ng guya. So, hindi na ako magka-cups on. Six, four, one, 2 times. Punta na ako sa mga calves. Pinalitan ako doon ni Joed sa cups off. Kailangan ka talaga, guys, pag nagtitrain ka ng guya is mahaba talaga yung pasensya mo. Tingnan nyo dito, may hinihiwang baka. Nagpahiwa si boss ng baka yan. Kuha mo din mga ano niya, mga atay? Ha? Okay. Yan, merong freezer dyan siya ilalagay. So ngayong hapon, mag-milking ako ng baka. Kasama ko si Joed. So, ayusin ko lang yung buhok ko. Stop muna natin. Sa iba, nililinisan nila yung tins ng baka kapag madumi. Pero dito, dahil hindi naman siya madumi, gaya niyan, okay naman siya. Yan, hindi na siya kailangan linisan. Meron ding baka na 3
liter siya. So, bali ito 3 liter. Yung isang tip niya ay hindi minimilkingan kasi maliit lang siya. So, tatlo lang yung ginagatasan. Yan. Yung sa ibang baka nga, sabi ko, di ba, nililinis nila yung teeth ng baka before nila milkingan. Pero dito hindi na kailangan kasi malinis naman yung mga teeth nila. And ito si Nala. Ayan. Yan sila dyan. Pagdating mamaya nung kasamahan namin isa, papalitan niya ako doon sa cups off dahil feed ng mga guya. Yan sila. Pupunta na lang ako doon sa kabala. Ako na lang daw yung mag-cups off kasi mag-feed pa ako ng guya. So, kapagod na siya sa akin. If mag-milking pa ako, then mag-feed ako ng guya. So, kailangan dito na lang ako sa cups off. Hi! One down! Actually, normal lang naman sa isang baka ang ma-down. Kasi nga, bagong panganak sila, so may tendency na bumababa yung calcium nila. So, nangihina sila kasi, syempre, bagong panganak, nadidean pa sila ng mga anak nila. So, pahirapan lang pag nasa loob sila ng platform na down. Pag nasa platform sila kasi na down, mostly mahirap silang patayuin at ilabas, and then masistress yung baka at yung mga ibang bakang naghihintay. So yun yung iniiwasan natin. After how many minutes ng mga ginawa naming tulong sa kanya sa bakang ito, ay nagawa rin niyang tumayo ng walang sugat at hindi nasaktan. Yung akala namin na tuloy-tuloy na yung aming pagmimilking at okay na, ito na naman, may isang baka na naman ang na-down sa loob ng platform. So yun, after ng nakakapagod na sitwasyon doon sa loob ng shed, andito na ako sa calf shed para ibaba yung mga calves na nakuha namin ngayong hapon. Tapos i-feed ko lang sila ng colostrum. Medyo busy at maraming trabaho talaga sa dairy farm kapag ganitong season, yung calving season. And then, kulang pa ng tao. Parang lahat ata ng dairy farm dito ngayon ay naghahanap ng employer na makakatrabaho sa dairy farm. At
dito nagtatapos ang aking isang araw na nakakapagod na trabaho pero enjoy naman. Until sa susunod na video, thank you for watching. Bye!